Sorry ass DJ. Ikabit muna yung oil cooler bago isalpak yung supply pump. Huwag niyong kalimutan yung o-ring, dalawa. Tapos sealant. Ayan. Ayan, nasalpak na yung oil cooler. Next na ikabit yung supply pump. Parang hindi kaya ng stand natin medyo malaki, pero at least may supporter. Anyway, dito na tayo sa supply pump. Huwag yung kalimutan yung o-ring. Tapos ayan na yung timing mark. Yan, pag nakikita niyo yung pahaba na line, so ayan yung guide niya doon sa may aluminum. Tapos tinatakan ko na siya ng green para kita. Bali dyan sa papasok, doon yung gear sa loob. Tapos dito naman sa pulley, yan, dapat doon siya nakatapat. Puspusay ko sumuan basit. Basit lang. Hindi naman ito. Sobra. Opya. Ayan, sakto na siya. Nilagyan ko na ng barka para makita ninyo. Diyan nyo itatapat pag sa injection pump. Tapos pag dyan naman, pag dun sa gear ng timing mark ng camshaft, yan, itapat nyo dun pag ilalagay ninyo yung camshaft sa taas. Pero pag dyan sa injection pump, dito naman sa taas nakatap yung piston natin, number 4 tsaka number 1. Ayan. Dito na tayo. Nilagyan ko ng shellac yung rubber. Dito nilagyan ko ng marka. So dapat nakaganyan siya bago yun ninyo ipasok
dapat naka-timing. Tapos yan naman yung timing guide. So dyan tatapat yung kulay green na minarkahan natin. So makikita natin dyan sa loob. Bali, pasok na natin. So ganyan lang yung gagawin nyo. Relax lang paglagay. Papasok rin naman siya kaagad pag nalagay ninyo dun sa yung pinakita ko kanina, yung tamang timing. Tapos ito naman yung mga bolt 17 tapos 14 tapos nut na dalawa. Yung nut na dalawa andun yung pinakaloob. Bali dalawang 17 na bolt tapos nut na dalawa tapos isang bolt na number 14. So ayan, check na natin yung kulay green sa loob. Ano tikpang dita? Flashlight mo? Taaman, ay kita nga makikita. Ayan, at least napisto ko na. Is na yan, pag nakikita niyo yung kulay green dun sa loob, ayun, dapat nakatapat siya dito. Ayan, sa may timing guide dapat din siya nakatapat, kasi pag pinasok niyo is sa baba siya nakatapat, wrong timing. So dapat hindi dito, dapat ganyan. Pilitin nyo na lang tignan kasi medyo madilim sa loob. Pag napansin nyo guys, yung kulay green nakagitna siya dun sa timing guide natin. Pero pag nilagay natin yung timing mark sa pulley dun sa TDC, bababa ng konti yung kulay green, tapos yung gilid dapat nakatapat siya dun sa timing guide natin. So pag ganyan makakasingkit, check ulit natin. So dyan siya nakatapat dun sa minarkingan natin. Dito naman tatapat natin sa TDC. May kape man. Ipan mo dyan. Sobra. Yan gusto. So ayan, nakatapat na siya. Tapos titingnan natin yung kulay green. Flashlight muna tayo para makita ninyo. Ayan, tignan nyo na lang, yun nakatapat na siya dito. Yung gilid ng timing gear nakatapat na siya dun sa timing guide.
Ayun, yung pinakagilid ng green sa bandang left, dapat ganyan siya nakatapat sa timing guide pag yung pulley natin ay nasa TDC. Pero pag kung inikot ninyo yung pulley, pinunta nyo sa TDC at yung kulay green na yan hindi siya nakatapat doon sa timing guide, nasa baba siya, ibig sabihin wrong timing. Ayan, sana nag-gets ninyo. So check ulit natin. Check natin ulit yung pulley. So yan, nasa TDC siya. So yan yung isang guide ninyo. Pag nilagay nyo sa TDC, dapat yung gilid ng timing mark sakto siya dun sa timing guide niya. Yung sinabi ko kanina. Pag ganun, sure na kayo. Ayan mga kasingkit, ulit yung video natin. So abangan lang ninyo hanggang sa matapos yung 4H key natin. Pag nagustuhan ninyo yung video, pa-like at saka pa-share. Ayan mga kasingkit, next natin ulit videos. So shout out sa lahat ng followers natin, subscriber. Next ulit natin video.